mayroong palatuntunan ng Biblia sa pag-aasawa. Bago ka mag-asawa, dapat mayroong kang guidance ng Diyos ng kanyang aral. Hindi ka basta magmamahal, iibig, kasi ang demonyo, nag-uudyok yan ang pagmamahal din eh. Ang ipapamahal sa'yo, yung hindi mo asawa, asawa na ng iba, mang-aagaw ka pa, merong ganun. Meron yung lahat ng masasama galing kay Satanas yan eh. Yung sinasabi nila, tatamaan ka ika ni Cupido, tinuhan ka ni Cupido ng hindi totoong may Cupido. May Satanas na nag-uudyok sa tao na kahit na may asawa na, yun pa ang gustuhin mo. Alam mo naman makakasira ka ng pamilya. Kaya ang proseso ng pag-aasawa sa Biblia, kapatid, kaya bawal maghiwalay sa talagang tunay na katotohanan. Bawal maghiwalay. O kung alam mo na yon, bawal maghiwalay, magiging maingat ka sa pagpili. Kasi pipili ka ng mapapangasawa mo At ang pagpili mo must be guided by the Word of God. Halimbawa, may nakita kang lalaki, pogi nga, mayaman nga, mainit ang ulo, laging galit. Agad nang sinasabi ng Diyos sa 22-24 ng Kawikaan, ganito, pakinggan mo kapatid. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin, at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Ayon, maliwanag ang salita. Pagka halimbawa, hahanap ka na makasama sa buhay, may warning ang Diyos Sabi sa Biblia, huwag kang makisama sa taong magagalitin. Kaya nag-o-observe ka bago mo ibigay ang sarili mo sa isang tao, babae man o lalaki. Iiwas ka dun sa magagalitin, sa mainiting tao, huwag kang sasama, sabi ng Diyos. Bakit? Meron lalaki magagalitin, meron din babae magagalitin. Nakakainis. Basahin natin ang Kawikaan. Ang sabi ng Diyos sa pagkaganyan ng asawa mo, mas mabuti pang tumahang ka sa disyerto. Basahin natin to. 21:19. Lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Pagka nakita mo yung babae, magagalitin, palatalo, hilig sa diskusyon, laging madaldal, kung ako lalaki, aatras na muna ako kahit ba nararamdaman ko yung Cupido ni Satanas Kung halimbawa ang lalaki may asawa na, ba't ka naman magpapaligaw pa, kapatid? Kaya sa iglesia ng Diyos, bawal lang maghiwalay. Kaya yung pag-aasawa, isang bagay na seryoso, dapat may guide ng aral ng Diyos. Kaya bawal maghiwalay kasi meron kang aral. Pero kung nangyari yan sa labas ng iglesia, nasa iglesia kang pwedeng maghiwalay, pwedeng magdiborsyo. Sa iglesyang totoo, hindi mangyayari yon. Kasi bago kayo ikasal, ay titignan muna kung talaga ba kayo nagmamahalan, talaga bang you are ready to face the consequence of being or living with someone who is not of your same family background. Marami kang adjustment na gagawin. Pero pagkatapos ng lahat ng yan at nakita mo pwede naman sa Biblia, pwede kang mag-asawa. Kaya lang, pag nagpakasal ka, ihanda mo na sarili mo na hindi ka na hihiwalay. Yun ang kalooban ng Diyos, kapatid. So, pagka halimbawa, gumawa ka ng sarili mong kalooban, hindi na kalooban ng Diyos yun. Lalabas, mali ka na ron. Mananagot ka ngayon. Yan po ang sinasabi sa Biblia.